So what's up guys, it's me Jans. May nagtanong kung worth it ba daw maging isang foreign teacher dito sa Thailand, mga ma'am and sir. So bago po natin simulan tong kwentuhan na to, kung bago ka po sa ating channel, please consider to subscribe, hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. So mag-usapan po natin ang paano, mga DIY, paano maging isang teacher, mga nurse, ayan, dito sa ating channel. So kung gusto mo tong topic na to, subscribe na po kayo. At like and follow our Facebook page, Jans Vlogs po, mga ma'am and sir. So yan, simulan na po natin yung kwentuhan po natin. Kung worth it ba daw mag-isang foreign teacher dito sa kingdom ng Thailand, no? So worth it bang maging isang Pinoy teacher, no? So para sa akin guys, no, worth it po talaga. So worth it pong iwanan ang Pilipinas to be here in Thailand, no? Bakit? Isa is syempre mas malaki yung sahod dito sa Thailand compare mo sa Pilipinas, no? So yung sahod dito mas maganda ang pasahod kaysa sa Pilipinas. But guys, depende na po yan sa qualification po ninyo, sa experience po ninyo, syempre sa degree po ninyo, kung nag-upgrade po ba kayo. Of course, kailangan po yan na magamit po ninyo pagpunta po kayo dito sa Thailand. Kasi yan po yung basis po natin, yan po yung kukunan po ng mga employer kung pwede ba kayo, pasok ba kayo sa mga magagandang trabaho, magagandang posisyon. So dapat po mag-upgrade po talaga mga ma'am and sir. Then isa pa is syempre maganda yung cost of living dito sa Thailand. So yung tirahan mo is parang masasabi natin around 30% ng salary mo lang ang renta, no? 30 below, 20% ganun sa salary mo, yung depende sa sahod mo, no? So depende talaga din, basta depende na po yan kung saan po kayo titira, sa condo, sa apartment, depende po yan talaga sa preferred mo, no? Kung gusto mo lang ng apartment na mura, makakahanap ka. Kung gusto mo din na expensive o yung magagandang apartment or condominium, then go. So yan, mas makakamura ka talaga sa renta dito kaysa living in Manila or any other countries. Mas mura dito sa Thailand. Then isa pa, mura yung pagkain dito sa Thailand. So kung plano mong magluto, bibili ka lang ng mga pangluto, or kung gusto mo bibili ka lang ng makakakain ka na only for 10 baht, no? 5 baht sa rice, sa khao niao or sa sticky rice, or at sa 5 baht na barbecue, mabubuhay ka na yan. No, so mura lang po yung cost of living, maganda yung pasahod, of course, at saka yung work-life balance po dito mas maganda, no? So isa pa, gusto mo mag-Thailand, make it as stepping stone, ika nga. Kasi kung dito ka sa Thailand, mas madali kang makalabas papunta ng mga ibang country. Like sa amin dati, pumunta kami ng Amerika, then mas madali po kami naka-apply, no? At bumalik kami dito cause our visa na mahirap mag-extend, no? So mas may mahanap na magandang opportunity bumalik dito. So nasa inyo po yan if you will stay here in Thailand or you will go to other countries, or magstay na dito kasi marami kami mga Pinoy na kakilala na 20 years na nandito. Grabe, sobrang tagal na. Kasi gusto nila dito kaysa sa Thailand. Isa pa, maganda ang Thailand sa peace and order, no? Napakaganda guys talaga. Syempre kung maglalakad ka na madaling araw, mas safe. Ayan, mas safe talaga yung lugar. So, ingat-ingat lang sa mga ibang mga isolated na mga pickpocketer. And syempre, ingat-ingat po tayo sa mga ganyan. Pero so far in general talaga, maganda po talaga, accessible siya, maganda yung train system, maraming bus, no, maraming magaganda. Kakabili ka din ng sasakyan, mga motor, madali lang kumuha ng license. Madali lang talaga yung buhay. Mas maganda yung buhay talaga dito sa Thailand compare mo sa ibang bansa, no. Tapos madadala mo din yung pamilya mo if you are working as teacher, at saka gusto mong papuntahin yung dependent mo, yung anak mo or yung husband mo, wife mo, madali lang silang makakuha ng visa, no? So mas makakuha din sila ng as dependent visa, tawag po nun is non-O visa, no? So makaka-visa ka, maka-working visa ka dito sa Thailand. So ibang video pag-usapan natin yung process, no, kung paano mag-process if you are working here in Thailand, paano yung process step by step. So kung paano. So madali lang po guys, kung makahanap ka ng work, mas madali na po mag-process, no. Kasi syempre tutulungan naman po kayo ng school po ninyo, yung employer po ninyo. So mas maganda po talaga dito, foreign teacher, worth it po talaga. I-give up po ninyo yung buhay sa Thailand. But guys, advice ko po sa ating mga teachers, sa mga ma'am and sir, kung pupunta po kayo dito sa Thailand, mas mabuti po na mag-apply na po muna kayo. Mag-apply na kayo agad kung nasa Pilipinas pa kayo. Kung may kakilala kayo nandito, pwede po kayong tumawag sa kanila, magpatulong sa kanila. Or, dalawa po yung option po ninyo, pumunta po kayo dito during hiring season. Wag po kayo pumunta ng hindi hiring season, mga ma'am and sir, kasi sobrang pahirapan maghanap ng work, no? So, mas maganda yung hiring season kasi maraming
bakante, no? Kasi may mga umaalis, may mga nagre-retire, ayan. So, may mga bagong open na schools, ganon yung mga sistema. So, mas maganda talaga, no, kung hiring season. So, iba-iba yung hiring season pag international school. So, hiring season from January, February, March, April, May, June, July. Yan. Hiring season na po yan. Kasi, pero ang problema po kasi pag pupunta po kayo ng February or April, or May, April, so malayo pa po yung hihintayin nyo kasi yung start ng school po nun is August. So mas mabuti na May, no? May, June, July, yan, 3 months. So pwede kasi start ng school is August for international school. For Thai school naman, hiring season naman nila is around April, no? April or March, April. Kasi yung start ng school nila is May, no? So start ng school is May. So yun. Yan po yung mga hiring season po ng mga schools dito. Kasi iba po yung calendar ng Thai schools or at private schools at mga international schools. So sa international schools po mga ma'am and sir, western type po yung mga ginagamit po nila like America, UK, yan po yung sinusunod po nila, international schools. Sa Thai schools naman, yung sinusunod is local. Kaya iba dalawa po yung season, no? Dalawa po yung calendar ng Thailand. Pero may mga time naman na mag-aabot yung mga holidays, like Thai holidays, no? So, yun po mga ma'am and sir, worth it po talaga pumunta dito sa Thailand. Pero kung kumikita po kayo sa Pilipinas ng mga 150,000 to 200,000 pesos, wag na lang po, mamasyal na lang po kayo dito sa Thailand, no? Kaysa iwanan po ninyo yung sahod niyan, hindi po aabot sa ganyan, no? So depende na po yan sa inyo kung gusto po ninyo dito sa Thailand kasi maganda yung work-life balance, no, mas kaysa sa Pilipinas. Kaya so yan lang po mga ma'am and sir, kung tanong worth it ba? Worth it po mga ma'am and sir, basta may work na po kayo papunta dito at maganda po yung resume po ninyo, yung degree po ninyo pang malakasan na sa isip niyo makakahanap po kayo ng trabaho. So yun lang po, sana nagustuhan po ninyo tong content natin ngayon. Kung worth it ba? Worth it po talaga. So like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. So ako po pala si Jans, see you again in the next vlog. Bye.